Okay, bakit tayo merong gulay dito sa harap? Ayan, yan ang ating pag-uusapan ngayon, gulay. Isang may-ari ng karinderya ang nagrereklamo dahil ang mga gulay na binibili niya sa kanyang suki, akala mo daw fresh, pero sa loob, may halong bulok. Naku, madalas din mangyari sa akin yan. Paano na ang negosyo niyang kainan? Kasi doon siya bumibili ng gulay para sa kainan niya. Eh kung may aberya sa mga sangkap, ayun. Eh bakit niya hindi hinahalughog bago niya bayaran? Ewan ko lang ha. Mapapasabi ka na daw talaga ba ng, oh my gulay! Si Eva ay namili ng mga gulay na pangrekado. At pag-uwi niya, mga lanta at nabubulok na pala ang mga ito. Ang dami po talaga nagre-reklamo sa gulay ni Nanay Josie. Katulad po yan, isa na po si Nanay Eva. Nabili niya po, bulok po. Kaya po nagre-reklamo po siya, nalulugi po siya sa bulok na gulay na nabibili niya po. Dahil sa karinderya niya po yun inaano, nilalagay. Matagal ko nang kakilala si Josie. Imposible na bulok ang tinitinda niya at masisira kami sa mga customer kung bulok ang tinitinda niya. Goodbye na kaya sa mga suki dahil sa bulok na veggie. O eto na, usapang gulay. Siya ang may-ari ng karinderya na inabot ng abala at problema sa mga gulay na ibinebenta daw sa kanya. Marami tayong tanong sa kanya, ba't di mo hinahalughog yan bago mo bilhin? Eva, humarap ka na. Ano naman yung mga gulay na binibili mo parati? Mga repolyo, yung karaniwan po, sitaw, kalabasa. Oo. Eto, mga Ano? ganyan. Ayun, yung nasa basket. Opo. Parang ganyan. Yung laban Kasi naman. merong kang karinderya. Opo. Ginagamit pa sa mga sahog ko sa karindera or total nagluluto rin ng gulay na sitaw, yung solo. Oo. panahon din siya Chapsuy. yun, chapsuy. Oo, nilaga. Okay, so, pakbet. Pero, matagal mo ng suki ito. Matagal na, 2 taon. Ewan ko kung bakit nagkaganon. Ang binibigay niyang makakaraan, mas marami yung hindi na pakikinabangan, bulok na. Eh, paano ko ititinda? Paano ko lulutuin? Eh di, pati yung mga umu-order ng pagkain, hindi na order sa akin. Ayun. Hindi ko mailuto. Okay. Kailangan lutuin kong bulok. Ano Sira. ba ang ano? Teka muna. Alam mo, merong mga gulay na mas mabilis mabulok kaysa sa iba, di ba? Ano yung mga mabilis mabulok? Repolyo. Yung repolyo. Repolyo, yung mga leaves. Pechay, kangkong. Yung mga parang ano, dahon-dahon. Ayun, oo. Alam mo, meron tayong research dito, oh. Ayon daw sa United Nations, 1/3, maybe roughly 30% ng lahat ng mga gulay-gulay na tinatanim at ating inaani ay nabubulok. Biro mo kung ilang tao ang pwedeng pakainin nun sa Africa. O na tayo lumayo, dito na lang sa Pilipinas. Pinas lang. Oo, lahat nabubulok, sayang, ano. O so ano yung karanasan mo nung huli? Sige nga, ano yung karanasan mo nung huli? Nung pinakuha ko yung in-order kong gulay kasi may kumukuha niya sa palengke, yung kasama ko. Katuwang ko doon sa karinderya ko. Laging gano'n na, siguro 3 beses niya, hindi ko talaga mailuto ang gulay na pinaano ko. Sira ang talong may uod. Paano ko? Talong may uod. Oo. Okay. So, teka muna. So, ang tanong, hindi ba ikaw mismo ang bumibili? Hindi po. Pa-orderin ko lang yun, bibigay nila yung listahan o gano'n. Pagpunta nung kasama ko, dala yung konting pambayad, kalahati o magkano, ibibigay sa kanila o kukunin yung in-order kung ano. Ayun. O pagka ganun, ba't di mo na ipabalik? Di ba, no? Opo. Ibabalik, nakalista na sa listahan. Yung, pinagbigyan mo na ng isa, nagdalawa, ngayon pangatlong beses na. Kaya nagreklamo na ako. Okay. Ibig sabihin, pag nakita mong bulok, lanta, Binabalik din. ibalik mo kagad. Hindi nila accept. Hindi nila tinatanggap. Bakit daw hindi tinatanggap? Anong sabi nila? Baka hindi ko na agad niluluto. Baka daw hindi mo agad niluluto. Oo, hindi nila... Hindi, pagka-deliver,
Inspeksyon na kaagad. Ano, iniiwan lang ba yun sa may pintuan nyo? Ayaw nga nila, ayaw nila. Nakalista na yung ganun. Ay, Ano hindi na lang. pwede yun. So ngayon, may utang. May ganun ba? Daw, sabi niya, babayaran ko ba yung sinasabi niyang utang, bulok nga yung kinuha, di antayin na mabulok na rin yung pera ko bago ko ibayad. Diba? Oh, Sayang nga naman yung ibabayad, no? Bulok na may natanggap niya.